Mga kaibigan, isa na naman pong magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, medyo maganda po ang ating paligid. Medyo tahimik. Alis po yung mga may sasakyan. Wala na po tayong maririnig ng mga hagashas ng sasakyan sa paligid. Ayan po ang aking mga halaman, ang aking pinapakita sa inyo para po ma-relax po ang inyong mga mata habang nakikinig. Ano po. Isa pong maganda at masayang tanghalian po sa inyong lahat. Nawa po ay nakapananghalian na po tayong lahat. At sa mga naghahanda pa po ng tanghalian, samahan nyo na lang po ng saya at galak habang kayo nagluluto para lalong sumarap. Sabi ng mga anak, masarap ang kanilang pagkain kapag may kahalong pagmamahal ng kanilang nanay na nagluluto. Ano po? Kaya mga kaibigan, muli ko na naman po kayong inaanyayahan sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Ang isang bagay na number 1 na mahalaga sa ating buhay, ang mabasa ang salita ng Diyos upang malaman po natin ang kanyang mga panukala dito po sa kanyang salita. Kaya mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, mga kababayan ko, sa lahat po ng nakakakita ng aking YouTube channel, kayo po ay aking inaanyayahan na samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng ating Diyos. Ngayon po ay pang 21 days na po natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon sa kanyang gabay, sa kanyang patnubay sa ating mga buhay. At salamat po sa Banal na Espiritu Santo na siya pong nagpapaunawa ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Kaya mga kapatid, mga kaibigan ko, mga kababayan ko, simulan na po natin ang pagbabasa. Tayo po ay narito na sa Levitico chapter 5. Uulitin ko po, tapos na po tayo sa Genesis, tapos na po sa Exodo, at excited po tayo dahil nasa Levitico na po tayo. Kaya simulan na po natin mga kaibigan. Sabi po dito sa Levitico chapter 5, verse 1. Simulan po natin sa verse 1. Kung hinihingi ng pagkakataon na ang isang tao ay sumaksi sa isang pangyayari na kanyang nakita o nalaman, ngunit hindi niya ito ginawa, nagkasala siya at dapat panagutin. Kung ang sinuman ay makahipo ng anumang bagay na marumi ayon sa kautusan, gaya ng patay na hayop, mailap man o hindi, o anumang bagay na marumi na nanggaling sa tao, matapos niyang malaman ito, siya ay nagkasala at dapat panagutin. Kung ang isang tao ay makapanumpa ng pabigla-bigla tungkol sa anumang bagay, mabuti man o masama, at maalala niya ito pagkatapos, siya ay nagkasala at dapat panagutin. Kung magkasala ang sinuman sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan bilang kabayaran. Maghahandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing. Ihandog ito ng saserdote para siya patawarin sa kanyang kasalanan. Ngunit kung hindi niya kayang maghandog ng tupa o kambing, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 pitson, ang isa'y handog para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Dadalhin niya ito sa saserdote upang ihandog sa akin. Ang ibong handog para sa kasalanan ay gigilitan niya ng liig, ngunit hindi puputulin ang ulo. Iwiwisik niya sa tabi ng dambana ang dugo at ang matiray patutuluin sa paanan nito. Yan ang handog pang kasalanan. Ang isa naman ay ialay bilang handog na susunugin ayon sa kautusan upang patawarin siya. Kung hindi pa rin niya makayang maghandog ng 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapate, magdadala na lamang siya ng 3 kalahating litro ng mabubuting uri ng harina. Hindi niya ito bubusan ng langis, niya haluan ng kamanyang pagkat ito'y handog pang kasalanan. Dadalhin niya sa saserdote ang harina. Kukuha naman ito ng sandakot at susunugin sa dambana bilang tanda na iyon ay handog kay Yahweh. Ganito ang gagawin ng saserdote.
bilang pantubo sa alinmang pagkakasalang nabanggit, tulad ng handog na pagkain ang matitira ay para sa saserdote. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kung ang sinumang magkamaling di magbigay ng anumang nauukol kay Yahweh, maghahandog siya ng isang lalaking tupa na walang dungis o kapintasan para sa kanyang kasalanan. Halagahan mo ito ayon sa halaga ng salapi ng templo. Babayaran niya ang halagang di niya na ibigay, magdaragdag pa siya ng 5 parte nito at ibibigay sa saserdote. Ang tupay dadalhin sa saserdote upang ihandog para sa kanyang kasalanan at patatawarin siya. Kung ang sinumang makalabag sa alinmang utos ko, bagaman hindi niya ito nalalaman, siya ay nagkakasala at pananagutan niya iyon. Magdadala siya sa saserdote ng isang lalaking tupa na walang dungis o kapintasan. Hahalagahan mo rin ito ayon sa halaga ng salapi sa templo. Ito'y handog ng saserdote at patatawarin ang nagkasala. Ang handog na ito'y para sa kasalanan pagkat nagkasala siya kay Yahweh. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, chapter 6 na po tayo mga minamahal kong kaibigan. Nagkakasala ang sino mang magkaila tungkol sa isang bagay na inilagak sa kanya. Ang sumira sa kasunduan, ang magnakaw o magsamantala sa kapwa, at ang mag-angkin ng isang bagay na napulot at manumpang iyon ay wala sa kanya, babayaran niya ang kanyang ninakaw, kinamkam na napulot o inilagak na inangkin niya. Ibabalik niya ang alinman sa mga ito at papatungan pa ng 5 bahagi ng halaga niyon sa araw na maghandog siya para sa kasalanan. Ang ihahandog naman niya ay isang lalaking tupa na walang dungis o kapintasan at hahalagahan ayon sa halaga ng panghandog sa kasalanan. Ihahandog iyon ng saserdote at siya'y patatawarin sa alinmang pagkakasala. Handog na susunugin. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito ang tuntunin tungkol sa handog na susunugin. Kailangang ilagay sa dambana. Kailangang ilagay sa dambana ang handog na susunugin at hayaan doong magdamag na may apoy na nagniningas. Magsusuot ng tunikang lino at pantalong lino ang saserdote at aalisin niya ang abo ng sinunog na handog at ilalagay sa tabi ng dambana. Pagkatapos, magpapalit siya ng kasuotan at dadalhin niya ang abo sa labas ng lungsod sa isang dakong malinis. Ang apoy sa dambana ay mananatiling maningas at pagatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog, pangkapayapaan. Patuloy na paniningasan ng apoy sa dambana at di ito babayaang mamatay. Ito naman ang tuntunin tungkol sa mga pagkaing ihahandog. Mga saserdote lamang ang maghahandog nito sa dambana. Dadakot ang saserdote ng harinang binusa ng langis at binudbura ng kamanyang at ito'y susunugin sa dambana bilang handog sa akin. Ang masarap na samyo nito ay pailan lang sa akin. Ang natira ay magiging pagkain ng mga saserdote. Lulutuin ito ng walang libadura at doon nila kakanin sa isang banal na dako sa patio ng turdang tipanan. Inilaan ko iyon para sa kanila bilang kaparte ng pagkain handog sa akin at tulad ng mga handog na pangkasalanan, iyo'y banal din. Lahat ng lalaki mula sa lahi ni Aaron ay maaring kumain nito. Ito ay kaparte nila magpakailanman sa mga pagkaing handog sa akin. Anumang masayaran nito ay ituturing na banal. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, ito ang handog na dadalhin sa akin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa araw ng pagtatalaga sa kanila. 3.25 litro na mahusay na harinang panghandog ang
Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, ito ang handog na dadalhin sa akin ni Aaron ng kanyang mga anak sa araw at pagtatalaga sa kanila. 3.5 litro ng mahusay na harinang panghandog, ang kalahati nito'y ihahandog sa umaga at ang kalahati na may sa gabi. Ito'y mamasahing mabuti sa langis at ipiprito sa kawali at pagpira-pirasuhin. Pagkatapos susunugin sa dambana bilang masamyong handog sa akin, gaya ng handog na pagkain. Ang saserdote sa lipi ni Aaron ang maghahandog nito sa akin. Ako'y batas na dapat sundin magpakailanman. Ang handog na ito ay susunugin para sa akin. Ang lahat ng pagkaing handog ng saserdote ay lubusang susunugin, hindi ito maaaring kainin. Mga tuntunin tungkol sa handog para sa kasalanang di sinasadya. Sinabi pa rin ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron na sa kanyang mga anak, ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkasalanang di sinasadya. Ang handog pangkasalanang di sinasadya ay doon papatayin sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Ito'y napakabanal. Ang natirang hindi sinunog ay maaring kanin at ng saserdoteng naghandog nito. Ngunit kakanin niya ito sa isang dakong banal sa patio ng tuldang tipanan. Ang anumang madantay sa laman niyon ay ituturing na banal. Ang damit na malagyan ng dugo nito ay lalabhan sa isang dakong banal. Ang palayok na pinaglutuan ng handog pangkasalanang di sinasadya ay babasagin. Ngunit kung ang pinaglutuan ay sisidlang tanso, ito'y kukuskusin at huhugasang mabuti. Ang sinumang lalaki sa sambahayan ng saserdote ay maaring kumain ng handog na ito. Iyon ay napakabanal, ngunit hindi maaring kainin ang handog na pangkasalanang di sinasadya kung ang dugo nito ay dinala sa tuldang tipanan upang dooy gawing pantubo sa kasalanan. Ito ay susunugin na lamang. Chapter 7. Mga tuntunin tungkol sa handog pangkasalanan. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog para sa kasalanan. Ito'y napakabanal. Ang handog para sa kasalanan ay doon papatayin sa dakong pinagpapatayan ng mga handog na susunugin at ang dugo nito ay ibubuhos sa paligid ng dambana. Ang lahat ng taba nito ay ibubukod at ihahandog, taba ng buntot, tabang bumabalot sa lamang loob, ang 2 bato, ang taba ng balakang at ang lamad na bumabalot sa atay. Lahat ng ito ay dadalhin sa dambana at susunugin ng saserdote bilang handog kay Yahweh para sa kasalanan. Ang matitira ay maaring kanin ng mga anak na lalaki ng angkan ng saserdote lamang. Ito'y doon kakanin sa isang dakong banal sapagkat ang pagkain ito ay napaka banal. Iisa ang tuntunin sa handog para sa paglabag na di sinasadya at sa handog para sa kasalanan. Ang kukuha ng handog na ito ay ang saserdoteng gumaganap ng paghahandog. Ang balat ng handog na susunugin ay mauuwi rin sa saserdoteng gumanap ng paghahandog. Gayon din ang mga handog na pagkaing niluto sa horno, sa ihawan o sa piniprito sa kawali. Ngunit ang natirang handog ng harina ay maging ito'y may halong langis o wala man, ay papartihin ng mga anak ni Aaron. Handog pangkapayapaan. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkapayapaan. Kung ang paghahandog ay upang magpasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang libadura. Ito'y maaring makakapal na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis, o manipis na tinapay na pinahira ng langis, o manipis na tinapay na yari rin sa harinang minasa sa langis. Ang mga ito ay isasama sa tinapay na may libadura at sa handog ng pagpapasalamat na pinagsasaluhan.
Sa bawat uri ng tinapay ay magbubukod ang isa na ihahandog sa akin at kukunin ng saserdoting nagbuhos ng dugo na handog pang kapayapaan. Ang laman ng handog pang kapayapaan upang magpasalamat ay kakaning lahat sa araw ng paghahandog, walang maaring paabutan ng bukas. Ngunit kung ang handog pang kapayapaan ay panata o kusang loob, makakain iyon sa araw ng paghahandog at ang matitira ay maaring kanin sa kinabukasan. Kung mayroon pa rin natira sa ikatatlong araw, dapat nang sunugin iyon. Pag may kumain pa nito, ang handog na ito'y hindi tatanggapin at mawawala ng kabuluhan. Ito'y magiging kasuklam-suklam at pananagutin ang sino mang kumain niyon. Ang handog na karning nasa yara ng anumang bagay na marumi ay di dapat kainin. Dapat itong sunugin. Ang sino mang malinis ayon sa batas ay maaring kumain ng karning ito Saan na ba tayo? Ang sinumang malinis ayon sa batas ay maaring kumain ng karning ito, ngunit ang kumain ng karning handog pangkapayapaan ng di nararapat ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos. Ang sinumang makahipo ng marumi, tao, hayop o anumang bagay na karumal-dumal at pagkatapos ay kumain ng handog para sa kapayapaan ay dapat ihiwalay sa kalipunan ng bayan ng Diyos. Wika pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel na huwag silang kakain ng taba ng baka, tupa o kambing. Ang taba ng hayop na kusang namatay o hayop na niluray ng kapwa hayop ay maaring pakinabangan kung gusto, huwag lamang kakanin. Kaya ang sino mang kumain ng taba ng hayop na inihahandog sa akin ay ihihiwalay sa kapulungan. Hindi lamang iyon, kahit saan kayo naroon, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang hayop o ibon. Ang sino mang kumain nito ay ihihiwalay sa kapulungang bayan ng Diyos. Patuloy na nag-uutos si Yahweh kay Moises. Sabihin mo rin ito sa bayang Israel. Ang sino mang maghahandog para sa kapayapaan ay magbubuklod ng bahagi nito para sa akin. Siya mismo ang maghahandog nito, dadalhin din niya ang taba at dibdib nito sa harap ng dambana upang ihain na tanging handog. Kukunin ng saserdote ang taba nito at susunugin sa dambana, ngunit ang dibdib ay ibibigay kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang kanang hita naman ay ibibigay sa saserdoting nagbuhos ng dugo sa dambana at nagsunog ng tabang handog para sa kapayapaan. Sapagkat iniuutos ko sa bayang Israel na ang dibdib at ang hita ng hayop na handog para sa kapayapaan ay pagkakaloob kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang utos na ito'y panghabang panahon. Ito nga ang bahagi ng handog kay Yahweh na nakalaan kay Aaron at sa kanyang mga anak mula nang sila'y italaga sa paglilingkod kay Yahweh bilang saserdote. Nang araw na iyon, iniutos ni Yahweh na ito'y ibigay sa kanila. Ang utos na ito ay dapat tupdin ng bayang Israel habang panahon. Ito ang mga tuntunin tungkol sa mga handog na susunugin, handog na pangkasalanan, handog na pagkain at handog na pangkapayapaan. Iniutos ito ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai noong sila'y nasa ilang ng araw na ang mga Israelita ay utusan ni Yahweh na maghandog sa kanya. Chapter 8. Pagtatalaga sa mga saserdote. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipasama mo sa harap ng tuldang tipana ni Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki. Ipadala mo ang kanilang kasuotan at ang langis na pantalaga. Dalhin mo rin
Dalhin na rin ninyo ang turong panghandog sa kasalanan, 2 lalaking tupa at 1 basket ng tinapay na walang libadura, at tipunin mo roon ang buong bayan. Sinunod naman ni Moises ang utos sa kanya ni Yahweh. Nang matipon na ang mga tao, sinabi ni Moises sa kapulungan na ang gagawin nila ay utos ni Yahweh. Isinama muna ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at sila'y pinaliguan. Pagkatapos ipinasuot niya kay Aaron ang tunika at binigkisan. Isinunod ang barong ng ephod, ipinatong ang ephod at binigkisang muli. Ipinatong ang pictorial na kinalalagyan ng Urim at Tumim, sinakloban ng turbante at sa nooy ikinabit ang plakang ginto na may titik ng pagtatalaga ayon sa iniutos ni Yahweh. Nang magawang lahat ito, kinuha ni Moises ang langis na pantalaga, pinahiran ang turdang tipanan at lahat ng naroon. Bilang pagtatalaga, itinalaga rin niya ang dambana at ang mga kagamitang naroon. 7 beses niyang winisikan ng langis ang mga ito. Binusan niya ng langis ang ulo ni Aaron bilang pagtatalaga. Pagkatapos, pinalapit ni Moises ang mga anak ni Aaron at sinuotan ng kanilang tunika, tinalian ng pamigkis at nilagyan ng turbante gaya ng utos ni Yahweh. Pagkatapos, ipinakuha ni Moises ang turong handog para sa kasalanan at ipinatong ni Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki ang kanilang mga kamay sa ulo ng turo. Pinatay niya ito, kumuha ng kaunting dugo at sa pamagitan ng kanyang daliri ay pinahiran ang mga sungay ng dambana upang ito'y dalisayin. Ang natirang dugo ay ibinuhos sa paanan ng dambana bilang pagtalaga at pagtubos. Kinuha ni Moises ang taba ng lamang loob, ang lamad na bumabalot sa atay, ang 2 bato, pati ang taba nito at sinunog sa dambana. Ang balat, laman at dumi nito ay sinunog naman niya sa labas ng kampamento gaya ng iniutos sa kanya ni Yahweh. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang lalaking tupa na iaalay bilang handog ng nasusunugin. Ipinatong din ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito bago niya ito pinatay. Ibinuhos ni Moises ang dugo nito sa palibot ng dambana, kinatay niya ang tupa at ang ulot mga pira-pirasong laman, pati taba nito ay kanyang sinunog. Hinugasan niya ang lamang loob at mga hita nito at sinunog sa lahat ng dambana bilang handog ng susunugin, gaya ng utos sa kanya. Ang masarap na halimuyak nito ay nakalulugod kay Yahweh. Kinuha niya pagkatapos ang isa pang lalaking tupa, ang handog sa pagtalaga, ipinatong din sa ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito. Pinatay niya ang mga hayop. Ang kaunting dugo nito ay ipinahid niya sa likod ng kanang tenga ni Aaron at sa kanang hinlalaki ng kamay at paa nito. Tinawag ni Moises ang mga anak ni Aaron at pinahiran din niya ng dugo ang likod ng mga kanang tenga at ang hinlalaki ng mga kanang kamay at paa ng mga ito. Ibinuhos niya ang natirang dugo sa paligid ng dambana. Pagkatapos, kinuha niya ang taba at ng buntot, tabang bumabalot sa lamang loob, ang lamad ng atay, ang 2 bato, pati taba nito at ang kanang hita ng tupa sa basket na nasa dambana. Dambana ay 50 siya ng 1 tinapay na walang libadura, 1 tinapay na pinipirito sa langis, 1 tinapay na manipis, at ipinatong na lahat sa taba at kanang hita ng pinatay na tupa. Pinahawakan niya ito kina Aaron at sa kanyang mga anak ang inihandog nila ito sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos, ipinatong ito ni Moises sa handog ng susunugin na sa dambana at sinunog bilang handog ng pagtatalaga. Ito'y handog na pagkain at isang halimuyak nito'y kaaya-aya kay Yahweh. Kinuha ni Moises ang dibdib ng mga tupa at iniharap na tanging handog ito ang kanyang parte sa tupang handog ng pantalaga gaya ng iniutos sa kanya ni Moises. Kumuha siya ng langis na pantalaga at kaunting dugong nasa dambana at winisikan ni Aaron
At ang kanyang mga anak, pati ang mga kasuotan nila, ganito itinalaga sila at ang kanilang mga kasuotan. Pagkatapos, sinabi ni Moises kay Aaron at sa kanyang mga anak, dalhin ninyo ang laman ng karne sa may pintuan ng turdang tipanan. Ilaga ninyo ito at iulam sa tinapay na handog sa pagtatalaga na nasa basket sa harap ng dambana. Ito ang iniutos ni Yahweh. Ang matira ninyo ay inyong susunugin. Huwag kayong aalis doon sa loob ng 7 araw hanggang hindi natatapos ang pagtatalaga sa inyo. Ito ay iniutos ni Yahweh para sa mga araw na ito upang kayo'y matubo sa inyong kasalanan. Araw-araw sa loob ng 7 araw, kayo'y magbabantay sa may pintuan sa turdang tipanan. Ito ang utos ni Yahweh. Kailangan sundin ninyo para hindi kayo mamatay. Sinunod na lahat ni Aaron at ng kanyang mga anak ang iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Yan po. Hindi po tayo lalagpas 30 minutes mga kaibigan. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay nagtapos sa Levitico chapter 8 mula po sa 5. So, 5, 6, 7, 8, meron po tayong 4 chapter na natapos sa oras na ito at salamat po sa Panginoon. Nakita po natin yung mga instruction na binigay ng Panginoon kay Moises at ito po ay sinimulan niya ng gawin sa buhay ni Aaron at ng kanyang mga anak bilang mga itinalaga ni Yahweh na saserdote. Ano po? Napakapalad po ni Aaron at ng kanyang mga anak dahil sila po ang isa sa pinili ni Yahweh upang maging saserdote. Napakapalad din po ni Moises dahil siya po ang kausap lagi ng Panginoon at binibigyan ng instruction. At ang Diyos din po ang nagtalaga kay Moses upang pangunahan ang mga Israelita mula sa Ehipto ay pinangunahan ni Moises na makarating po sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos sa mga taga-Israel. Ngunit ang nakita po natin dito, grabe po mga kaibigan. Grabe kalupit, napakalupit ng batas ni Yahweh sa mga nagkasala, sa mga nagwi-witness ng katotohanan. Ano po? Grabe yung mga batas sa mga gumawa ng di sinasadyang pagkakasala. Alam niyo po, habang binabasa ko po ito, nakikita ko po yung ating mga sarili dito sa ating binabasa sa Old Testament dito sa Levitico kasi grabe po, nung nagkasala na po ang tao at hindi na po talaga matigil ang pagkakasala ng tao ay ang Diyos na po ang gumawa ng paraan, ang kanyang buhay na po ang kanyang inalay upang tubusin na po ang tao sa kasalanan. At ikaw po yun kapatid, ako, tayong lahat ay kasali po doon sa tinubos ng Panginoon sa pagkakasala. Ano po? Kaya maalwa na po tayo ngayon. Hindi na po tayo maghahandog ng mga bato-bato, ng mga tupa, ng mga turo, ng mga baka, kambing tuwing tayo nagkakasala, kundi isang load lang natin sa Panginoon at magsisi tayo ng totohanan. Ang Diyos po ay handang magpatawad ng mga kasalanan natin. Kaya kung ikumpara natin sa panahon noon hanggang sa panahong ito, ay napakaalawan po ng buhay sa New Testament kung ikumpara sa Old Testament. At ngayon po ay kasali natin sa buhay natin ang Holy Spirit. Samantalang ng panahon ni na Moises at Aaron ay wala po pang Holy Spirit. Wala pa po si Jesus Christ, kundi ang ating Diyos Ama na nasa langit, na lumikha ng lahat ng bagay ang gumagabay po kila Moises. At sa panahon ito, hindi man po natin naririnig ng tahasan ang boses ng ating Diyos o hindi man natin nakikita ang Panginoong Hesus. Ngunit nararanasan natin ang kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng kanyang salita at sa pangunguna ng banal na Espiritu Santo. Kaya mga kaibigan, patuloy niyo po akong samahan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Bukas po ay tayo po ay nasa susunod ng mga chapter. Talagang napakaganda po nito ang ating binabasa. Kaya nawa po ay huwag po tayo magsawa sa nakikinig at pagbabasa
ng salita ng Diyos dahil ito po ay siyang ating weapon, siyang ating tools sa ating mga buhay kung paano po tayo nagtatagumpay. Ganon din po ang mga panalangin na itinuturo sa atin ng Holy Spirit, ang mga bagong panalangin lagi sa bawat araw. Ano po? Kaya mga kapatid, mga kaibigan ko, mga kababayan ko, dito po ulit magtatapos ang ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. At sa araw po ng bukas, kapag niloob na naman po ng Diyos na tayo po ay magising uli, babasa po tayo uli ng ating paboritong binabasa. Walang iba kundi ang Biblia na punong-puno ng salita ng Diyos na makatotohanan. Ano po? Kaya pansamantala po ay magpapaalam po muli ako sa inyo. Patuloy po tayong ingatan, samahan, at pagpalain ng ating Panginoon. Ganon din po ang ating mga mahal sa buhay, ang ating sambahayan at ang lahat po ng mga tao na inilalagay ng Diyos sa puso natin na ating dinadalangin. Nawa po'y pagpalain tayong lahat ng Panginoon upang sa ganon maging pagpapala din po tayo para sa iba. Dahil ang sinasabi ng Panginoon, dalawa na lang ang utos na mahalaga. Mahalin natin ang ating Diyos buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. At mahalin natin ang ating kapwa ng gaya ng ating pagmamahal sa ating mga sarili. Kaya nga po, sinasabi ko lagi na maging channel of blessing din po tayo sa iba. Na kung ano man po ang natatanggap natin na blessing mula sa Diyos, ay ito rin po ang ating ibinabahagi sa ating mga kapwa-tao. Bakit? Kasi kung nararamdaman natin ang gutom, ang kalungkutan, ang sakit karamdaman, ay nararamdaman din po nila ito. At wala pong ibang susuguin ang Diyos sa buhay ng mga kapwa natin na nakakaranas ng ganun, kundi tayo po na nakakaranas din ng sitwasyon nila. Kaya muli, maraming salamat po sa ating Diyos sa inyong mga buhay. Babay po muna at bukas po ay magkikita po tayong muli. God bless us all po.